So, GM, welcome and good luck. Thank you, sir. Maraming salamat. Operational matters na may kinalalaman sa ahensya, which is I think 70% to 80% ng trabaho ng MMDA will be under him directly. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya and so far as day-to-day operations are concerned. Siguro ibigay ko na yung Thank you, Chairman Attorney Don Martes. kasama pala natin si Yusik. Please kasaguhan ng ating Deputy Chairman. So, Deputy Chairman Prisco San Juan, sir. Members of the media, magandang umaga sa inyo lahat. Morning, sir. Thank you very much, Chairman Don, for the warm welcome. Anyway, nasabi na ni Chairman ang background ng aming mga gagawin dito. Kasi sabi ko lang, isa challenge namin ang mga sarili namin. Under the direction nga ni Chairman Don na napag-usapan namin na kasi necessary yan eh. Isang necessity yan eh na walang obstruction sa kalsada. And ang numero unong cause ng obstruction dyan, banggaan. Okay? So, the faster the turnover, the better for us na makabalik sa normal. Okay? So, we try to benchmark ourselves, 5 minutes sa responde, 15 minutes sa clearing. May tinitingnan kami dito na yung current standards, 15:30. So, subukan natin kung kaya natin makapabilisan. Dahil magdadagdag din kami ng mga personnel at magtitrain din kami ng mga personnel. We'll also try to coordinate, talk with other government agencies, especially sa mga regulatory na tanggapin ang investigasyon ng MMDA so that pati ang investigasyon, sir, ay kung pwede kaya naming organic na para MMDA na lahat ang papapel sa isang aksidente mula sa responde, mula sa rescue, kung may kinakailangang rescue, hanggang sa investigasyon, hanggang sa clearing, isang agency na lang. Yan, sabi ko nga, isang challenge yan na tama sabi ni Chairman Don na may mga pag-aaralan pa ako mga aspeto sa ating trabaho ngayon kung paano din ma-dispense ang ating mandato in accordance sa kultura ng organisasyon na pinasukan natin. Hindi lang sa traffic management, kundi sa lahat ng aspeto ng mandate ng MMDA. Nakita naman natin in the past na nagpa-function na ang MMDA, no? Kaya lang, siyempre, dynamic ang situation, dynamic operational environment, nag-iiba-iba, may climate change tayo, nag-iiba-iba ang volume ng tubig, nag-iiba-iba yung terrain, ang landscape ng ating mga infrastructure, may mga bagong building na nagagawa sa kung saan-saan, na sumisikip ang mga estero dahil sa basura, etc. etc. So, obviously, there are always things, areas to improve, areas for improvement, saka areas for maintenance, areas to be revisited. Basta ang bottom line dito, ang aming thrust ni GM Martes is to have data-driven decisions. So, we will, kanina na-mention ni Sir, yung coordination namin with the PWH, gagawin namin ang, i-revisit namin ang ating partnership with the top university of the Philippines na kung saan may mga studies about transportation studies, about yung scientific basis na pangagalingan ng ating mga desisyon. Yun ang ating gagawin talaga. Well, malaking ahensya ang MMDA, napakarami ng tao namin ni Chairman. So I think lahat ng yan naman ay ongoing naman, ay hindi naman bagong ahensya. Ako ang bago sa ahensya. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, syempre. Sa ngayon, ang focus natin, yung traffic, dahil perennial naman yan, ang baha, ang solid waste management. So, lahat ng yan sabay-sabay, pwedeng gawin yan sabay-sabay kasi kompleto naman ang tao natin. Pero alam mo mataas ang expectations sa'yo as the former PNP chief. Kayo lang naman nagsabi ata nun eh. Wala naman survey. Walang survey. Sige lang. Bakit nga ba MMDA chief? Well, this is another era of public service. Kumbaga, ako naman ang pagtingin ko sa sarili ko, I'm just
I'm a government public servant. I am a presidential appointee. Ang tingin ko naman sa buong makinarya ng gobyerno ay isang malaking team. Kumbaga sa basketball, hindi man araw-araw sabihin ng coach, forward ka or itong role mo. May option ang ating coach, ang ating presidente, kung saan niya ilalagay ang kanyang mga tao. So, ako naman, kung ano sinabi ng coach, sunod tayo. At may mga roles na ako naniniwala, walang malaki o maliit na roles. Pare-pareho yan na lahat ay serbisyo publiko.